Pwede magdulot ng pananakit ng mata, batok at likod ang babad sa paggamit ng computer at cellphone. May mga paraan para maiwasan yan. Alamin sa unang balita ni Katrina Son. 8 hanggang 9 na oras nakaupo sa harap ng computer si Dan Reyes. Pagkatapos magtrabaho, naglalaro naman siya ng computer games. Sa tagal ng pagkakaupo sa harap ng screen, sumasakit ang kanyang mata, ulo at likod. Sumasakit yung balakang. Pag may pagkakataon, tumatayo raw siya at nagse-stretching. Ang admin assistant naman na si Jeneline Luna, 9 na oras nakaharap sa computer. Pag medyo matagal-tagal na yung pagkaupo, masakit na yung likod, mga kamay. Maging ang ilang gamer, ganito rin ang iniinda. Titigil ko lang po yung paglalaro kasi masakit na po yung ulo. Pinihilot-hilot ko na lang po. Pinaka-reason talaga bakit nag-stop is parang laging gabi-gabi sumasakit yung ulo ko. Sa likod kakalaro. Ang mga laging nakatutok ang mata sa computer o cellphone, karaniwang nakakaramdam ng pananakit ng mata, batok at likuran. Napaka-importante po ng proper table or proper desk ergonomics. Ang gusto sana natin, lagi kayo sanang nakatingin ng padiretso. Kung kinakailangan mong gamitin siya ng pituloy, mabuti na to stretch out, stand up, go around the table, go around the desk. Sabi naman ng isa pang eksperto, pwede ring magka-dry eye syndrome, computer eye syndrome o eye strain. Maaari ring lumabo ang paningin at maging madalas ang pagsakit ng ulo. Dapat conscious tayo doon sa time na nakaharap tayo sa computer. Meron kami tinatawag na 20-20-20 rule. Maximum amount of time dapat na nakaharap tayo sa gadget is 20 minutes. After 20 minutes, we have to look 20 feet away for 20 seconds before we go back to the computer. Kapag nagpahinga sa paggamit ng computer, iwasang gumamit ng gadget. Makakabuti raw kung ipapahinga ang mata ng 3 beses kada oras. At kapag may nararamdaman, magpatingin agad sa doktor. Ito ang unang balita. Katrina Son, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.